motor na tagta 24,000 o kaya naman tagna 19,000 meron. Para naman sa mga wagang budget, ito lang kailangan mo para makapag-uwi ng motor na hindi kailangan ng cash, kasi walang requirements. Update tayo ng stocks dito ngayon. Napansin namin na marami pa rin sa inyo hindi naka-follow at naka-subscribe sa ating mga channel, at para hindi ka mahuli sa mga ganitong updates mga brother, mag-subscribe at mag-follow sa mga pages natin at malaking tulong na rin if mag-like, comment at share kayo ng mga post natin na ganito. Dito lang yan sa Motorsangge PH, sa likod lang yan ng One Moto Avenue, along the highway lang. Tapos ito yung magiging landmark yan. Pagdating nyo dito at pag nag-Waze at Maps kayo, makikita nyo na itong malaking mural na to na nakalagay Motorsangge PH, kasi mga stocks natin nandito. In fact, ngayon may bagong delivery. Ito, yung iba na baba na nila. Yun ang maganda dito mga brother. Lagi may mga stocks, pero at the same time, lagi rin mga nabibili rin kaagad. Kaya maganda niyan kung talagang trip nyo kumuha ng motor, mga abot kayo mga quality ng motor, rekta na kaagad kayo dito sa Motorsangge PH. Iways lang yung Motorsangge PH o kaya sa Maps dito na yung rekta nyo. Ito, mga bagong dating, mga Click version 4. Grabe, halos bago to. Tingnan mo yung harap. Pakita ko sa inyo. Ito, Click version 3 talaga to. Pero naiba lang talaga yung mga forma ng ng fairings na. So technically ito yung tinatawag na Click version 4. Yan. So yan, mga 3 years registered, wala pang presyo. Dahil kakarating pa lang. Pero available na yan dito sa Motorsangge PH. By the time na makapunta kayo dito, ready na yan dito. Grabe ang kapal ng gulong. Oh. Parang hindi nagamit. Oh. Ito yung mga trading yan. Yung kabila din. Oh. No? And libre mag-inspect, mag-test, magsama ka ng mekaniko mo. Okay lang yun, hindi ka nila pagbabawalan, i-test at i-check yung mga units dito. Okay, ito yung mga stocks natin. Pag-usapan natin yung mga presyo na itong mga bagong stocks na itong mga brother. Again, ang ibibigay ko sa inyo ay price range. Yung estimate ng mga presyo, dahil bawat unit dito, paiba-iba ng presyo. Depende sa appraisal, depende dun kung gaano ka bago, kung gaano siya nagamit, etc. etc. So price range na lang para may idea kayo. Okay? So ito, meron dito tayong nakikita na Honda Beat. Ito na yung pinakabagong edition, version 3, color gray na yan. Ang price range ng Honda Beat version 3 dito is nag-range from 55,000 hanggang 64,000, depende sa actual model. Kasi pag isa-isahin ko to, tapos pagpunta nyo dito, ibang unit na, ibang Honda Beat na pag nandito, baka ma-quote nyo pa ako na iba eh. So price range lang mga brother ha. Tapos, ito, meron ditong Mio Gear. Itong mga Mio Gear na to, mga bagong dating to. Tingnan mo naman gaano kakinis. Ang price range naman ng Mio Gear natin, nasa mga ganun din, nasa around 57,000. Ito yung mga bago-bagong modelo na hindi yung mga lumang Mio Gear talaga. 57,000 yung mga Mio Gear hanggang 62,000, 63,000. Depende sa year model tsaka sa actual condition ng motor. Tapos ito, kung merong mga bagong dating na Click version 4 kanina na dun sa truck, ito, Click version 4 pa rin. Ang Click version 4, nagre-range to ng mga 68,000 hanggang 76. Depende, kasi meron ditong yung mga tag 76,000, yung tipong isang buwan pa lang nagamit, repo na, tas nakuha na ng Motorsangge PH. So yun yung price range na. So yung mga ganito, mga halos bago, yan yung mga price range na. Tas as a proof, tingnan natin, ito, ang modelo ng motor na to, natapan ko lang yung detalye. Yan, November 17, 2024. Diba? So November, December, January, Feb, March, April, 5 months old pa lang itong Click version 4 na to. Ganun yung kabago yung mga units na meron ngayon dito. Kaya yung mga, kung trip nyo talaga to, wag na kayo magpuhuli. Yung mga version 3, mas mura ng konti. Nag-range naman to ng mga 65 hanggang mga 73, 74,000. Depende sa unit na actual unit na kukunin nyo. Tapos ito pa, may iba't ibang mga Beat version 3. Nabanggit na natin yung price range na ito. Kayo na lang talaga mamimili. Pero kung titingnan mo yung mga gulong, ang kakapal pa. Ito, isa pang gray dito. Ito blue, parang ganda ng no? Ganda ng blue niya. Close to metallic blue na yung dating niya. Yan. Again, feel free to inspect, to check. Mas maganda kung may kasama kayong mekaniko. And then meron ditong Mio Gear na itim. Naghamit ko na to nung kami. Cagayan de Oro. LTO plate, tapos ito 2024 model, 3 years registered. Ito ay nakarehistro hanggang, tingnan mo, 2027 pa nakarehistro. Diba? Yan. Kumbaga, mga na to, gas and go. Siyempre,
Mga units dito, hindi naman nila alam kung kailan talaga huling na change oil, na PMS. I suggest pagkakuha nyo ng mga units sa kahit na anong repo ng motor, kaysa Moto Changian o sa iba pa, PMS nyo na kagad. Change oil, gear oil, paginis nyo yung panggigid, pa-check para talagang sigurado yung quality. Tapos ito, meron dito Click 160. Harap natin sa inyo mga brother para mas makita nyo. Kulay itim mo. Okay. Click 160. Ayan ang maganda dito. Pwede mong i-check. Ayan, busisiin mo yung motor. Itong Click 160 na black ay 2024 model. Ito na yung mga papel niya, no? Tapos, registered hanggang April 2027. Diba? Itong sampulan lang natin ng odo. Ang odometer nitong Click 160 black ay yan, 8,500 odo, 2024 model. Ganda na pagka-black. Ayun, no? Wala akong nakikitang mga gas-gas mga brad, yung gulong makapal pa, stock yung mags, yung alloy color. Upuan, buo pa. Ganda ng upuan, no? Balutan mo to ng, ng cling wrap, parang bago pa. Grab bar, solid. Ala, talaga mga brother. Ito yung gulong, ayos pa rin dito. Wala rin gas-gas dito na indication na natumba man lang o sumemp lang tong click na to. So, Click 160, nagre-range siya to ng 93,000 hanggang 102, 103. Again, depende sa actual na modelo. Hindi ko na isa-isahin na tawagin si Moto Changi, pero yun yung price range nila dito. Tapos, ito, meron dito, Click 160 naman na puti. So, same price range. Parang mas trip ko yung puti. Ang odometer nito ay, okay pa rin yung baterya, 12.3. Yan, 4,300. Merong Moto Wolf phone holder. Ano to? Camera holder. Ayan, one click start, tahimik pa. Ganda. Tahimik lang mga brad. Naka-boss ba to sa seats na rin? Tapos, itong click na to ay, ayun na. May ano na rin, may LTO plate na rin. Yan, no? Ganda na to, puti. Yung ibang mga options pa dito, ito, merong Bergman, Bergman Blue. Alam ko may mga ibang kulay pa dito, yung iba kasi nabenta na. Kaya kasi ng Bergman dito, maraming Bergman dito. Ang price range ng Bergman dito, nagre-range ng mga 56 to 65,000. Depende sa actual model. Yan. Tapos, meron din tayong mga big bikes dito mga brother. Ito, X-Max muna tayo. X-Max, this is 300cc. Considered big bike pero hindi siya expressway legal or rather considered maxi scoot to. X-Max, hindi ko alam ang presyo nito. Wala pang presyo to. Tapos ito naman, this is the Zontes 400M, galing naman kay Bristol. Start natin para makita nyo. Ang Zontes dito mga brother, itong unit na to mismo, display lang to dito. Abangan nyo yung review ko nito. Kasi ano lang to eh. Tingnan mo, kung ikukumpara natin sa X-Max, tapos ito 300cc, ito 400cc. Tingnan mo gano'ng kalito. Para lang tong kasing laki ng NMAX. Start natin. Naka-traction control. Diba? So, itong Zontes 400M, ito ay nagkakahalaga ng mga 318,000 yata to. Pero ang alam ko na lang kasi naka-promo price to ngayon. Ang brand new price na ito, 298,000. Ito, sample unit lang to para sa mga gustong mag-view dito sa Moto Changi PH. Pero, pwede kayong magpa-reserve, mag-order, mag-down payment dito sa Moto Changi PH para makakuha kayo ng mga Zontes units. Katulad na itong Zontes 400M. Ito yung 400cc na halos kasing laki lang ng NMAX. Meron ding Zontes 400D, yun naman kasing lapad ng PCX. Zontes 400G na yung ADV naman. Lahat yan 400cc. Tsaka yung Zontes 400E. Yan naman yung malaki talaga yung built na maxi scoot. Pwede kayo magpunta dito sa Moto Changi PH para mag-reserve dahil nagkaubusan na. Sobrang mabenta tong unit na to. So again, this is brand new. Brand new nyo po ito makukuha dito sa Moto Changi PH. Nakapangalan sa inyo yung motor. Dito meron naman tayong mga pinaka-good vibe na motor. Ito yung motor na nakangiti saya. Avenis 125 mga brother, sobrang komportable nito, sobrang tipid din sa gas yan. Gumagamit din ako ng Avenis dati pero wala na ngayon, but nonetheless okay to kung pang daily ride mo, napakatipid sa gasolina nito pero andun yung hatak niya kahit sa mga pataas. Ito nagpo-price range to ng mga 55,000 to around 62, 63,000. Avenis 125 depende kung gaano ka bago yung modelo na makuha nyo. Katabi naman, Boss Troy, shoutout. Ayan meron tayong Click version 3. Ito naman, color red, nabanggit na natin yung price range na ito kanina. Mag-vary na lang yan kung registered, hindi registered, yung condition ng motor yan. Kaya price range yung binibigay ko sa inyo mga brother. Para sa sa mga cash purchases or i-Gcash yung buong amount o kaya naman ay bank transfer, good as cash yun, negotiable lahat ng units. Tapos may iba't ibang mga payment method tayo dito kung saan hindi mo na kailangan
paglabas ng pera, hindi mo na kailangan mag-submit ng requirements at iba pa. Didiscuss natin yan sa bandang huli ng video na to. Ngayon, check pa muna natin kung alin yung mga iba pang stocks na meron dito. May mga classic scooters din dito. Itong mga brand new Bristol branded classic motorcycles. Ito ang pinakamabigi dyan, yung Basilica 125. Nagkakahalaga lang to ng 98,800. Again, since this is brand new, sa'yo nakapangalan yan pag out yan. Merong Vantaggio version 2. Meron din namang Torino 125. Ito, nasa ano lang to, brand new na to 88,800. Sa'yo nakapangalan. 3 years registered. Saka syempre, ang pinakamabenta dito pagdating sa mga brand new is still the ATR 160. Sa tingin ko lang naman, ito ang pinakamaangas na ADV type scooter sa kanyang category. Kumbaga yung value for money, wapak yun. This is 159,900. Naka-promo pa rin si Motochangge PH kung saan bawas to ng 10,000. So ang SRP na lang nito, 149,900 pesos. Yan. Dami nang kumuha niyan dito. In fact, nung nakaraan, 5 to eh. Ngayon, 4 na lang kagad. 1 week pa lang yung nakakaraan. Tapos, eto mga brad. Ito yung motor ko, binibenta ko na. Ito, sa akin po ito. Hindi ito repo. Ito yung review natin na SRT 800. Pinapabenta ko na lang kay Motochangge PH dahil ito ay hindi ko nagagamit. Literal. So, kinuha ko to last year. Kung napanood yung vlog nun, yung dapat pang tipong pang Venturi lang yung budget ko, pero dinagdagan ni Real Talk with Porsche yung budget ko, kaya nakakuha ko ng ganito kagandang motor. Ang odo lang nito nasa mga 2,200 odo. 1 year na to Tapos nagdagdag na ako ng Atom mini driving light, Night Reaper 2, switch, loud horn, CNC na mga side mirror. Binibenta ko na kasi nag-shift na ng focus. Dapat talaga pang biyahe-biyahe ko to. Susundan pa dapat yung Gibot Pilipinas. Pero naging busy kami sa aming mga negosyo. So, yan. O nga pa lang, isa sa mga bagong negosyo namin, yung Greens and Shades Private Resorts, mga brother. Sana masuportahan nyo. Kung di pa kayo makakapagbakasyon dyan, paki-follow na rin po yung page. At kung follower kayo ng motor ni Juan, ay bibigyan po namin kayo ng discount. Siyempre, Greens and Shades Private Resorts, i-check nyo, follow nyo na rin po. If interested kayo magbakasyon dyan, mag-message nga po kayo dyan sa page, may sasagot po sa inyo. Okay, marami pa mga stocks dito mga brother, dito sa showroom, tapos meron pa sa warehouse. So kung sakaling may mga unit kayo na gusto at wala dito, message lang kayo. Much better, mas mabilis kayong masasagot kung magpupunta kayo dito sa Motochangge PH. May mga iba't ibang units pa dito. May Mio Gear S, ito yung top of the line version. Meron pa rin ibang kulay ng Bergman, may mga Click, Beat. Pero ito, maangas to mga brother, baka maunahan pa kayo. Sniper 155, pero naka-forma na. Naka-RCB, clutch, and brake levers. Tapos, yan, iba na rin yung handle grip niya, Domino handle grip. Yung mags niyan, RCB na rin, RCB mags na white. Tapos ito, naka-rear set na. Yan, naka-cardinal, rear set na rin, yung gulong makapal pa. Naka-forma na to mga brother. Pati seats, naka-racing seat na rin. Yung racing seat, yung medyo may paangat dito. Yung parang papel diha yung texture. Yan. And itong Sniper na to, nasa more or less 90 plus or 100 yata. So, wala kasi mga nagbababa kasi sila mga unit. So, ganun, mga 90 to 100,000. Between 90 to 100,000. Itong Sniper na to, formado na kasi to. Alam ko, registrado pa rin to 3 years registered if I'm not mistaken, mga brother. Tapos, meron pang mga ibang mga motor pa dito sa likod. Ito, katulad nito, NMAX. Dami nang hahanap na to. NMAX version 2, ABS. Tapos, try natin to. Start natin. Ang odo nitong NMAX na to, 3,000 lang, 3,100. Start nga natin kung tahimik lang. One click start, tahimik lang. High and low. Signals, hazard, busina. May traction control din. Ayan, no? Kung makakagat yung traction control, nakaangat kasi yung gulong natin sa likod. So, NMAX version 2, available din dito, 100 plus 1,000. Ayan, ganda pa. Gulong, makapal pa. Yung mga singit-singit, walang mga kalakalawang ako nakikita. Pati yung seats na buo pa. Yung mga gusto ng mga panghanap buhay, pang daily ride, yung practical, sobrang tipid sa gas, pero kumbaga pangharabas talaga, Suzuki Smash. Suzuki Smash talaga. Number 1 yan, pagdating dun sa mga talagang sugod mo sa baha. Hindi ko sasabing submarine, Sugod mo sa baha, sugod mo sa mga lubak-lubak. Tapos gusto mo matipid sa gas, yan, perfecto. Kung ikaw ay Grab rider, tas okay na sa'yo semi-automatic, yan, Grab, Move It, yan mga yan, Lala Move, yan. Meron din naman dito site, halos parehas lang naman yan dalawa, Yamaha site. At saka yung mga gusto ng mga pampasada, pang-deliver, pang-harabas din, pang-business, yan. Meron ditong TMX 125. Ito, hindi ko sigurado yung price range kasi hindi laging merong ganito. Alam ko yung TMX may nabenta dati dito, mga 30,000 more or less. TMX, ano pa yun, bago-bagong modelo pa. Etong mga to, nasa mga 30 plus din yata.
Inquire nyo na lang mga brad. Doon kasi sila nagbababa ng motor eh. Nasa mga 30,000 plus to. Yung mga ganito. Pero good condition to. Itong TMX na nga yun, ano pa yata yun eh. Alam ko 3 years registered pa yun. Tsaka meron nga rin pala dito mga brother, mga brand new big bikes. Mga nakasil na rin tong mga to. Halimbawa itong SRK 600 RC, dating 468,000, 439,000. Brand new yan ha. Brand new, nakapangalan niya sa inyo. Ito rin naman yung kanyang naked version, SRK 600. Ito naman ay dating 438,000, 409,000 na lang. Ito namang SRV 400, ito yung mga tipong pang old school sakay natin mga old school type forward control chopper yung dating na ito. Ito, dating ano to dating 288,000, ngayon ano na lang to, 249,000 yan. Na-review ko na nga rin pala to. So if interested kayo at gusto niyo malaman yung performance nito mismo, pwede niyo i-check yung review. SRV 400 available yan dito. Tapos may iba't ibang mga Honda electric scooters. Ito, Sundiro 07. Dating 65,000. Ito, nasa 58,000 na ito, alam ko. Meron din Dax E. Ito, Sundiro na ito. May iba't ibang kulay din yan. Tapos meron ding Zoomer E. Ito naman dating, or 85,000 sa iba. Dito, 79,500 na lang. Yung mga naghahanap ng mga budget meal dyan, ito, 24,000 pesos. Aerox! Tagalog. No, but seriously, Aerox Tagalog. Rapid 150cc scooter. At ito, wag ka. 3 years registered. Diba? 3 years registered, gagastos ka ng 20 plus thousand pesos, meron ka na pang service mo. Kung hindi ka naman pihikan at mapigi sa mga brand at gusto mo lang pang service ng either tao mo or mga tao mo, mga staff mo sa negosyo mo. Kasi maraming kumukuha dito, yung mga ganitong mga motor, mga brother, yung wala silang pakialam sa brand, basta maalagaan nila yung motor nila. Pagkatapos, may pang service sila araw-araw, kaysa naman puporma-porma ka pero nagko-commute ka. Mas malaki ginagastos mo, mas aksaya sa oras, hindi, wala nang Japorms. Ito, okay naman to. Rapid 150 mga brother, 24,000 pesos. Etong modelo na to mismo, 3 years registered. May mga iba, mas mababa pa, nagkakahalaga 21, 22,000. Again, depende na lang yan sa modelo or mismong modelo na makuha mo. Meron din dito mga brad, na benta na kasi 17,000 pesos. Passion 125 naman yan. Tapos yung iba naman, may mga nagkakahalaga ng 19,000 pesos mga budget meal. So yan, mga 125cc scooter naman yan. Itong 20 plus thousand, ito naman 150cc scooter. Tapos nakarehistro pa. Nung mga nakaraang panahon, pinag-usapan natin kung paano kumuha ng motor dito. No down payment, no CI, walang cash out, walang kahit na ano. Gamit nyo yung Gcash, yung G-Gives option. Yan, na-discuss na natin yan ng maraming beses na rin sa channel na to. Kasi nag-e-explore tayo ng mga payment options na pwede sa inyo, lalo na kung kulang ka ng dokumento o kaya naman wala ka masyadong ipon para makuha ng motor pero kailangan mo kumuha ng motor. Itong isa sa mga didiscuss natin ngayon, isa pang payment option na maaring mag-work sa'yo dahil ito ay hindi na gagamitan ng cash, hindi na rin isi-CI at wala na rin dokumentong isa-submit dahil ang pinakagagamitin mo na ay ang iyong credit card. Siyempre tinatakpan ko, credit card ko to mga brother. No? So yung credit card option, ano nga ba ang pwedeng gawin or ang proseso pag kukuha ka gamit ang iyong credit card? Sa credit card mga brother, dadagin mo lang yung credit card mo dito. Pagpunta mo dito, meron silang terminal kung saan, pipili ka ng motor. At ang napili ko ay, halimbawa, itong Beat na nasa likod ko. Pag ito ang napili ko, pasok dun sa credit limit ko, ibig sabihin, halimbawa, ito ay nasa mga, sabihin na lang natin, 59,000 pesos. Ang available credit limit ko ay nasa 100,000 pesos. So, that means, pasok to dun sa credit limit ko. Ang gagawin ko lang yan, isa-swipe ko lang tong card na to. Pagka-swipe, pirmahan ng dokumento, iuwi ko na kagad to. Ganun lang kabilis. As in, dahil nga ito, meron ka ng credit limit, na-verify ka na ng sarili mong bangko, na-validate ka na, may mga documents ka na na-submit sa bangko mo, katulad na itong bangko ko na to, kaya nga ako nagkaroon ng credit limit, kaya nagtitiwala yung bangko sa akin, nakapag-submit na ako ng mga documents ko. At dahil doon, hindi mo na kailangan mag-submit ng documents sa Motochang GPH. Again, credit card lang mga brother. Ang tanong, brother, paano kung wala akong credit card? Wala naman akong ganyan eh. Pangmayaman lang yan eh. Take note, hindi lang pangmayaman ng credit card. Baka hindi ka lang kasi nag-a-avail. Pero, kung sakaling ikaw ay walang credit card katulad na to, karamihan sa mga kumuha sa amin ng mga tao na walang sariling credit card,
nakiride sila sa kanya-kanyang asawa, kamag-anak, magulang o kaya kahit dun sa anak nila. Halimbawa, ako, wala akong credit card, pero meron akong asawa or kaibigan na meron na willing ipahiram sa akin yung credit card. Pwede naman yun. Sama niya na lang yung card holder dito kasi may kailangan pirmahan. At saka syempre, for security reason, kailangan mo validate kung sino talaga ang may-ari ng card. Magdadala lang syempre ng valid ID para mapatunayan na ikaw mismo o siya mismo ang may-ari ng credit card na yon bago i-swipe. Tapos, yung monthly nun, kayong dalawa na lang mag-usap. Kumbaga, kung ako ay nanghiram ng credit card sa asawa ko, ang bayad ko na lang, ang monthly ko na lang dito sa asawa ko at hindi sa bangko o kay Motochanggi PH. Depende na lang sa usapan nyo. Ngayon, kung ginamitan mo ng credit card ang iyong pagbili ng motor dito sa Motochanggi PH, ayan, ang advantage nun is walang hatak ang motor mo. Bakit? Kasi nga bayad na eh. Kumbaga, fully paid na si Motochanggi PH doon, kayo na lang ni bangko mo ang mag-uusap. At dahil wala ka naman pinirmahan na ang motor mo ay mareremata kapag hindi ka nakabayad, yung motor mo sa'yo na yan. Pero syempre, pag hindi ka nagbayad, disadvantage yan. Unang-una, habugin ka ng bangko. At pangalawa, masisira yung tinatawag na credit standing na makaka-apekto sa mga feature mo na loans, kung ano-ano pa. Kumbaga yung credit standing mo, hindi ka basta-basta mga kautang, pangit na. So yun yan, kailangan pa rin natin protektahan yun. At saka at the end of the day, ang utang dapat bayaran. Itag mo yung mga may utang sa'yo. Utang kasi binabayaran yan. Kaya pag umutang ka sa bangko, pambili ng motor mo, babayaran mo. Ang gagawin mo na lang, straight payment kasi yan. Ibig sabihin, isang swipe, yung buong halaga ng motor. At ngayon, para yan ay maging installment, napakadali lang. Tawagan mo yung customer service, sasabihin mo lang, etong motor na to ay nabili ko ng 50,000 pesos, paki-convert sa installment. Ang gagawin ng customer service nun ay tatanungin ka, ano ba yan, 6 months, 12 months po ba yan? At maximum niyan, 24 months. Ganun siya ka-flexible. May ibang mga bangko na umaabot ng 36 months, pero karamihan talaga hanggang 24 months. Tapos, karamihan sa mga credit card institution, di hamak na mas mababa ang interest kaysa sa mga kasa. Kasi sa mga interest, yung mga financing sa mga kasa, nasa 2.5, kadalasan 3.5%. Yung iba, sobrang gahaman talaga. Papaabuti na lang ng 5% interest per month. Sa mga credit card, nag-range yan, mga more or less 1 to 2%. Meron pa nga ako nakausap dito, nakakuha sila ng motor dito, tas ang interest rate lang na binigay sa kanya, na i-apply sa kanya, 0.83%. So, depende talaga yun dun sa pinaka-account mo ng bangko mo. Kumbaga, kung maganda yung standing mo sa kanila, mababa lang nila or mababang interest lang ibibigay nila sa'yo. So, yun yung mga advantages. Walang kailangang cash, walang kailangang requirements, walang hatak ang motor, at saka mabilis lang ang proseso. Kumbaga, pagpunta mo dito, swipe mo, uwi mo na yung motor mo. Yan. Again, na-discuss na natin paano kung wala akong credit card, meron tayong ibang pwedeng option. O kaya naman, sa mga nakaraang video na i-discuss na natin, ako sakaling hindi naman credit card pero may GCash ka, fully verified, i-check mo kasi baka may G-Gives offer ka na hindi mo lang na-maximize. Ang mga options na ito ay binibigay lang natin sa inyo para matulungan kayo na magkaroon ng mga iba't ibang paraan para makuha ka ng motor. Pero kung ikaw ay kukuha lamang ng motor, or rather kung ikaw ay uutang ng motor, nang dahil lang sa forma, dahil lang nabuyo, pero hindi ka sigurado kung mababayaran mo, wag na lang. Pero kung ang pagkuha mo naman ng motor, tingin mo mas magagamit mo ng pamilya mo, mas makakatipid ka sa pamasahe, mas makakatipid ang buong pamilya nyo sa mga gastusin, o kaya naman gagamitin mo pang hanap buhay, katuwang mo sa araw-araw din. So be it, di ba? Gagamitin mo pang hanap buhay, ibig sabihin magkakaroon ka ng income, meron kang pambayad ng hulugan para naman doon sa motor mo. Yan ay advice ko lang mga brother, hindi kailangan makipagsabayan sa forma ng iba, hindi kailangan unahin ang yabang. Ang unahin natin, praktikalidad sa pagkuha ng motor. At para hindi magpahuli sa mga motorcycle news, reviews, and updates, lalo na pagdating sa mga ganitong content kung saan kayo pwedeng makakuha ng motor o kaya naman iba't ibang mga paraan kung saan kayo pwedeng makabigay ng motor. Lalo na kung wala tayong ipon, follow lang kayo sa Motor ni Juan, Facebook, TikTok, Instagram, and YouTube. Napakainit. See you next video.